So, kumusta ang lahat? Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga mga kababayan ko. Kape tayo. Lamig. Malamig pa rin dito sa Taiwan. Ang sarap ng kape. So, ano na bang ganap ngayon sa nangyayari doon sa gobyerno ni PBBM? Ayaw mabiyak ng itlog, guys. Ang pa itok-tok. Tok-tok nga dito. Ang init! Dito sa may, upuan. Nabiyak din. Itlog ang almusal. Almusal tayo, guys. Sarap yung itlog pag may sobrang init. Ano nang nangyayari ngayon sa Grabe. Ay, oo nga pala, guys. Napanood niyo ba yung rally ng ng Kingdom of Jesus Christ? Matakot ka na, Madam Queen. Matakot ka na, PBBM. Kayo dyan sa gobyerno na mga walang mga kwenta. 7 million daw yung mga miyembro ni 7 million plus ni PBBM ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag yan ang lumusob dyan sa Malacanang, lagot, iikot ang tumbong ni Madam Queen. Kala nyo pag ginipit nyo yung tao, hindi kayo ririsbakan? At ano ba yung plano na sabi ni Madam Maharlika? May plano pala kayo na kukunin daw ninyo yung property ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba kayo na natatakot? Aanin nyo naman yung yaman na yan. Diyos ko, pag nagkandamatay kayo, hindi nyo naman yan hindi nyo naman yan madadala kung saan kayong impyerno mapunta. Di ba? Napaka nitong mga ni PBBM. Walang hiya. Gusto nyo pang kunin yung pag-aari ng tao? Aanin nyo yung yaman? Mabibili nyo ba ang lahat? Kapag kayo ay yumaman? Hindi nyo mabibili ang lahat. Mamatay kayo, hindi nyo rin yan madadala. Pag nakuha nyo yung property, grabe kayo kagahaman. Pag di pa rin kayo tumigil, lulusubin kayo ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dyan. Ang sabi pa nga daw nagdagdag na daw ng PSG si Madam Queen. Takot pala. Kaya daw matapang kayo. Ang mahirap dyan, tahimik si Madam Queen. Ang mga galamay niya lang ang gumagalaw. Kunwaring bait-baitan. Silang dalawang mag-asawa. Ganon din si ganon din si Tambaloslos. Bait-baitan sila, no? Mga senador natin dyan na mga balingbing. Yung gusto magpakuntim kay Pastor Apollo. Manda kayo sa eleksyon, yung Kingdom of Jesus Christ, ilalampaso kayo niyan. Yan. Baka yan na yung ending ng nyo, ng politika nyo. Napaka dahil kay may kinatatakutan ba kayo? Bakit ganun yung nyo, na parang tandaan nyo yan, guys, ha? Kayo, mga Kingdom of Jesus Christ. Kasi marami kayo, mga boto nyo ang importante dyan. Mas malawak ang mararating ng boto nyo kasi ang dami nyo, 7 million ba naman kayo? Tandaan nyo yan, kung sino yung mga senador na pumayag na ipakuntim si Pastor Apollo Kibuloy. Nyo na. Ibaon nyo sa kangkungan. Ayan, sa Rapi Tulfo.
Huwag yun ang ano si Rapi Tulfo. Huwag yun ang pantasyahan niya. Kasi maganda lang siya maganda lang siyang magsalita. Puro pera-pera lang din naman dyan ang labanan. Maging matalino na talaga sa pagbuto, guys. Si Lulo ko, naghuhugas kasi ng ng bibig niya, kaya maingay. Alaga ko. Serious sound to Biros. Sinabihan ka na makapal ang mukha mo, hindi ka ba naapektuhan niya? Pagpikit mo, yung sigaw ng mga tao yung pumapasok sa isip mo na makapal ang mukha mo. Matindi. Nakakaano yung mga administrasyon, guys, no? Imbis na pagtuunan ng pansin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, paano magkaroon ng mga investor sa bansa natin, si PBBM umiikot sa mga bansa na pinupuntahan niya, umiikot sa mga bansang, sabi niya, para makakuha ng investor. Ano nangyayari? Hanggang ano lang naman pala yun? Engagement lang pala yun. Baka ang ginagawa niya lang doon mag-relax muna ng isip kasi hindi na niya kinakaya yung mga pangbabati ko sa kanya dyan sa Pilipinas. Presyo ng bigas, Diyos ko. Panoorin niyo si Bin Baruban. Tatawa kayo doon sa mga kumpos niyang kanta. Tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas at mga bilihin. Tapos pag mga kalye survey, manood kayo sa mga kalye survey. Dahil yung number 1 ng mga tao, yung bilihin talaga. Hindi na nga tumataas yung sweldo. Ito kasi yun, guys. Tumataas naman talaga ang inflation kahit ng lahat ng bansa. Pero sa atin, worse talaga. Kasi, ito yun. Tataas ng times 2 yung times 2 to times 3 yung mga bilihin. Ngayon, ang dinadagdag lang ng sweldo taon-taon sa mga minimum wage dyan sa Pilipinas, magkano lang ang dinadagdag? Minsan 30, dati kasi naalala ko, dagdag 30, 50, 100, iba yung mas mataas ang inflation kaysa sa dagdag sa sweldo. So, paano mo pagkakasyahin ng bawat pamilya yan? Kung ang pamilya ay nagre-renta pa ng bahay, may 5 anak na nag-aaral, talaga mabubuhay. Katulad dito sa Taiwan, pag nagdagdag ang gobyerno ng sa mga worker na company, mga minimum wage, tag 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, 1,500, ganyan. Sa akin, dagdag, baka mataas na siguro ang 200 ngayon. 200, 300, ganyan. Tapos, ang pagtaas ng presyo times 2, times 3, paano mabubuhay nga naman ang pamilya niyan? Tapos, ang gobyerno natin hindi tumututok sa problema ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, kundi ang tinututukan yung mga kalaban nila, paano nila patumbahin, paano nila patatahimikin. Ginagamit ang pera ng bayan pangbayad sa mga ulupong nila para pang tawag dito, pang sira sa kalaban o pang patumba sa kalaban. Ang masaklap dyan, guys, kasi ang pinakapuno dyan, ang pinaka leader ng problema ng bayan, tahimik lang. Pero, ang mga galamay ang gumagalaw. Tapos, yung mga senador naman at mga kongresista na sana naman ay sila pa yung pag-asa na makakakampi ng mga mamamayang Pilipino. Natatakot din, walang mga bulls.
Natatakot sila labanan yung pinakamataas sa kanila. Takot silang hindi mabigyan ng budget. Bilib talaga ako sa tapang ni Senator Robin Padilla. May paninindigan talaga itong tao na to. Siya lang ang bukod tang nagsabi talaga na nagsalita siya na unang hindi pumayag na ipakontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Ang gulo-gulo niyo dyan sa Pilipinas, ang gobyerno ni PBBM. Ano ba nangyayari sa'yo, PBBM? Tulog ka ba? Dami ng hindi nangyayari, hindi maganda. Yung airport, may mga daga. Baka nagkaroon ng daga sa airport, mga apis. Nakakahiya sa mga foreigner na bumababa dyan. Yung nagsistakbuhan yung mga pasahero dahil sa daga. Bakit? Hindi ba kayo nagbibigay ng budget pang bili ng ng panglinis dyan? Kayo dyan sa airport? Kakahiya kayo eh. Hindi ko. Bigay kayo ng kahihiyan din sa amin ditong mga OFW. Wala kayong mga dugyot kayo. Kayong mga nandyan sa mga nasa gobyerno, dyan sa airport din. Mga dugyot kayo. Paano natin may pagmalaki yan? Iba na pa naman ngayon. Wala kayong masisikreto. Dahil lahat ng tao may mga cellphone. Kanya-kanyang video yan. Kalat agad yan. Minuto lang yan. Milyon na agad ang views niyan. Paano nyo mapipigilan ang kahihiyan ngayon? Hindi kayo nag-iingat sa reputasyon nyo. Reputasyon nating mga Pilipino. Lalo sa amin dito na nandito kami sa ibang bansa. Ano na lang ang sasabihin ng mga ibang lahi sa amin? Di lalong liliit yung tingin nila sa amin. Bababa yung tingin nila sa amin. Dahil mismong mga leader dyan ang nagbibigay ng kahihiyan. Kayo mga leader dyan. Ang busy kasi kayo sa pangangamkam nyo. Yung sa pagtuunan ng pansin yung mga pwedeng magagandang mangyayari dyan sa atin. Para may maipagmalaki naman tayo. Busy kayo sa kalaban nyo. Busy kayo kay Kibuloy. Busy sa pagpapanalo sa loto. Ang utak daw talaga dyan is si Madam Queen. Sabi itong Madam Queen na to, hindi natatakot sa mga pinagagawa niya. Alam mo, nung una ko yan nakita yan sa mga video, sila mag-asawa, sobrang bait na bait ako. Hindi mal, yung pala may mga malalim pala yung nila, malalim pala yung pwede nilang magawa sa sa bayan natin. Kay PBBM. Ano yun? Sa Australia. Nakakahiya yun. Presidente natin. Sinuplang ng ng media. What's the funny? Tatawa-tawa siya nung tinanong siya, no? Tatawa-tawa siya doon sa tinanong ng tungkol doon sa kinulimbat nilang yaman ng Pilipinas. Tawa-tawa siya, ininsulto siya, sinabihan siya na, what's the funny? Kahiya yun, presidente natin, ginanyan. Wala man lang nagtanggol sa kanya ngayon. Diba? Kung ibang presidente na, kung si PRRD yan, tapos ginanyan doon sa, tapos maganda naman ang performance si PRRD. Bash ang aabutin nung media na yun na nag-interview sa kay PBBM. Pero sa kanya, kay PBBM ngayon, walang nagtanggol sa kanya. Talagang ang sabi ng mga Pilipino, lalo ng mga OFW at saka mga vlogger dyan sa Pilipinas, alam niyo kung anong mga sinasabi ng mga tao? Kahihiyan, kahiya-hiya ang presidente natin.
Oh my God. Kaya bumaba si PBBM. Palitan na lang kasi bumaba ka na lang kasi PBBM. Para titigil na yung gulo ng Pilipinas. Tumigil na yung ano. Parang ang balak niyo pa kasi simutin niyo yung laman ng bayan, ay kaban ng bayan, kayamanan, mga pera ng bayan nating sinilangan. Ay, Diyos ko. Ano kayang... Naku, wag mong antayin PBBM na matulad ka sa tatay mo na itinapon kayo sa ano? Sa Malaysia ba yun? Pero, para sa akin, maganda siguro doon sila itapon na lang, no? Kawawa naman yung Malaysia. Tatanggap ng basura ng Pilipinas. Pero malamang, hindi na ano yon. Ay, Malaysia ba yun? Hindi ko lang sure. Nakalimutan ko kung anong bansa sila tinapon ng mga time na yun. Si Butod Queen. Doon itapon sa mga buhaya. Huwag siya itapon doon sa mga bansa na kawawa ng mga bansa. Na mga bansang matitino, bansang magagandang bansa. Kahit na ganyan-ganyan lang Malaysia, magandang bansa. Kaya yan, mga mayayaman din yung mga tao dyan, no? Wala tayong narinig na mga ano dyan, mga magnanakaw katulad kay Madam Queen. Huwag siyang itapon sa mga bansa na katulad ng dati na nangyari sa mga Marcos. Huwag itapon si Madam Lisa doon, kawawa yung bansang matapunan sa kanya. Itapon na lang siya sa mga buhaya. Bitin pati warik, tas isaw-saw-saw ng pagganyan-ganyan. Twing, twing, twing. Ganyan na pati warik. Tapos maraming buhaya, ganyan. Saw-saw-saw muna siya. Twing, 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 twing. Tapos nanonood tayo mga Pilipino, no? Sarap ng ganun siguro, no? Nakakaawa din siguro. Hindi rin natin siguro matake na ginaganon-ganon siya sa buhaya. Tapos yung buhaya, gumaganon yung bunganga o sinasalo-salo din siya. Diba? Nakakaawa lang. Ngayon, nakalkal na naman tuloy yung kung anong mga nangyari doon kay former President Marcos nung mga panahon niya. Kasi gawa nga ng hindi magandang ginawa ni PBBM ngayon. So, napatunayan lang talaga na totoo nga yung mga aligasyon ng mga Aquino noon, ng mga dilawan na magnanakaw ang mga Marcos. Kasi ito si PBBM, siya rin ang nagtawag dito. Siya rin yung naglagay sa alanganin sa pamilya niya ngayon. Damay na naman si Aimee Marcos niyan. Kahit anong plancha ni Aimee Marcos sa ginagawa ng mga kapatid niya, hindi na yun kakayanin kasi si Marcos na mismo, si PBBM na mismo yung talagang gumagawa. At saka ito pa acting innocent si PBBM. Wala kang marinig sa kanyang mga salita. Bibihira lang siyang kapag na-ambush interview siya or di kaya yun talaga yung mga sinadya niya rin magpa-interview pero pili lang yung media na mag-ano sa kanya, mag-i-interview. Tapos yun yung sasabihin niya. Kasi nga, kukurutin siya ni Madam Queen pag ayusin mo pagsagot ha, sabi ni Madam Queen. Ano kayang reaction ni Madam Queen nung ininsulto si PBBM doon sa interview niya sa Australia? Siguro pagkatapos ng interview na yun, kinurot-kurot siguro yung itlog ni PBBM. Sabi ko sa iyo, wag ganun yung sagot mo, ayusin mo yung sagot mo. Kasi under desire daw yan ni Madam Queen, si PBBM. Yan lang guys, huwag natin babain yung video ko. Baka mamaya makakagawa ako ulit. Kasi magluluto na naman ang katulong. Nagpapakahirap kami dito ng mga OFW para makapagpadala ng pera sa Pilipinas kasi ang mga pamilya namin dyan nagdadaing na sa sobrang taas ng mga bilihin.
Yung sweldo namin dito, kapiranggot na lang, pakapiranggot na lang talaga, as in. Ay, wala na kami pag-asa. Dito na lang kami, kuskus kami ng inidoro para may nanakawin na naman ang mga hinayupak dyan sa Pilipinas. So, yun lang guys. Maraming salamat. Paki-subscribe naman ako, please. Kunti lang yung subscriber ko. Ay, naku, naiinis ako sa inyo. Para ganahan ako gumawa ng video. Subscribe nyo naman ako, please. Thank you so much. Saka salamat sa mga nanonood sa akin, ha. Salamat sa inyong lahat. Alam nyo, kahit na may nanonood sa akin nating 100, 200, alam mo, nakakataba ng puso na, ay, thank you Lord, may nanonood din pala sa akin. Salamat. Saka may paunti-unti na nagsasubscribe. Siyempre, gano'n naman talaga pag dito sa YouTube. Mahirap mag-gain ng malaking subscriber at saka mga views. So, okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Siyempre, kakaumpisa ko pa lang din naman. So, tingnan natin sa susunod na mga taon. Siyempre, ang iba nga taon nga ang inabot bago nakagain ng malaking mga subscriber, 'di ba? So ganyan talaga ang buhay. Patuloy niyo na ako susuportahan, guys. Nandito lang ako. Maraming salamat po. Ipaglaban natin ang ating bayan para sa mga magnanakaw, para makaahon naman tayo, guys. Magkaisa tayo para sa bayan natin. Kasi kawawa yung mga bagong henerasyon. Kawawa rin yung mga matatanda natin, nagkandamatay na lang, hindi man lang nakatikim na magandang buhay, magandang ng gobyerno natin. Oo, yung mga gobyerno natin nagbibigay ng mga ayuda, pero hindi yun sapat. Hindi sapat ang ayuda. Ang ayuda is pansamantala lang yan. Ang gusto ng mga Pilipino is pang lifetime, yung magandang trabaho, yung hindi kailangan ng diskriminasyon, yung hindi kailangan ng higher educational background. Kahit na dito, katulad dito sa Taiwan, guys, yung mga tao dito hindi naman sila totally mga professional, pero may mga trabaho sila, regular yung mga trabaho. Kasi yung gobyerno nila nagpo-provide talaga ng trabaho para sa mga mamamayan nilang Pilipino. Mga mamamayan nila. Hindi sila pwedeng magtatambay. Lahat ng mga tao dito, guys, may trabaho. Kahit student ka pa, working student yung iba dito, yung iba dito, mga kabataan nila, nagtatrabaho sila while nag-aaral. So, mapoprovide talaga nila, makukuha nila yung mga gusto nila. Kasi maganda ang ng gobyerno nila, ang takbo ng gobyerno nila. Hindi katulad dyan sa atin, mga selfish congressman, mga senador, naku, kahit saang sektor ng gobyerno, kahit saang ahensya ng gobyerno, may mga magnanakaw. Ang una talaga dapat na puksain natin dyan ay mga magnanakaw. Kaya tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo. Ang boses natin, pag nagkaisa yung boses natin, masusugpo natin yung mga magnanakaw ng paunti-unti. Maglumaban na tayo, guys. Wag na natin itulad ng dati na takot tayo. Wag tayong matakot, guys. Para din naman to sa ating mga Pilipino. Kawawa din yung mga nasa laylayan. Ipaglaban natin yung ating karapatan bilang mga Pilipino. Kasi hindi naman sila naluklok dyan kung hindi dahil sa atin, di ba? Sige na, guys. Salamat. Maraming salamat po. Paki-subscribe na lang po ako. Thank you so much.